Good evening, Youth Connect! Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat and once again, welcome to Youth Connect. Are you all guys happy na it's Friday? And did you know that Friday is the first day of March? Diba? Ngayon ay ang unang araw ng March and nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil panibagong buwan na naman ang pinagkaloob ng Lord sa atin. So, kamusta naman yung February recap nyo? Nakapag-recap na ba lahat sa Instagram nila? Hindi pa? Kumusta yung February nyo, guys? Masaya ba? Ang dami bang event? May kaganapan ba? Wow! So, sana nag-recap kayo para makita nyo yung mga kaganapan sa buhay natin. So, we are still in the series, Back to Beginning. Sabi ni Jess kanina, yung Back to Beginning. Grabe, nakaka-amaze naman yon. I pray na marami tayong natutunan ngayon sa ating series. Madami po ba tayong natutunan sa series natin na Back to Beginning or B2B? Yes, amen. So alam nyo ba, naisip ko na mukhang namamaster nyo na yung Book of Genesis, no? Kasi di ba, yung Back to Beginning natin laging ang tungkol sa stories, lahat ng pinapakinggan natin is all about Genesis. Parang pinagkalooban tayo ng outline. So at some point, may idea na kayo. Now let's continue to study this book. Since Back to Beginning tayo, we are still learning about the book of Genesis. So mga kabataan, sino sa inyo ang may kabisado ng 7-day creation? Taas kamay. Oh no! 7-day creation sa Genesis chapter 1 hanggang, let's see, okay, tinuro sa bata, pero kabisado mo ba? Okay. So taas kamay, sino yung may kabisado ng 7-day? Sino yung may kabisado ng 5? Wala din. Pangilan kayo, ginawa ng Lord? Yes, very good. So ngayon, yun yung naalala. So ngayon, papasadahan natin ang 7-day creation. Alam nyo ba, nung day 1, ang ginawa ng Lord? Sige, pakita natin yung timeline. Day 1, yan, hulaan nyo, day 1. Ano yung unang ginawa? Very good. Let there be light. And day 2, God created the sky. Day 3, God created the land, the sea, the vegetation. Then sa day 4, we have the moon, stars, sun in their places. Day 5, sa tingin nyo, ano yung day 5 natin? Creatures in the sky and in the seas. And on day 6, ituro mo yung katabi mo, ikaw, tayo, dahil tayo ay nagmula kay Adan at Eva. Then God created His masterpiece, none other than us. You know, if we will be reading that history of creation, siyempre medyo mahaba yan. After each day of creation, mapapansin natin na may word doon na laging inuulit. E nag-start siya sa 3rd day. Sinabi na lahat ng handiworks ng Lord was, ano daw yung laging nauulit? From day 3 up to day 6, ano yung lagi sa tingin niyong nauulit doon? Was good. Yes. Sige, basahin natin sa Genesis chapter 1, verse 31. All together. God saw all that He had made and it was very good. And there was evening and there was morning, the 6th day. So you see, in the beginning, all that the Lord God creates is good. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ang topic natin ngayon ay is about good job. Yan, sabihin mo nga sa katabi mo, good job. Okay. So, have you ever heard this phrase ba? Kanina sinabi niyo sa katabi niyo, good job. Pero, narinig niyo na ba yung phrase na to sa mga estudyante natin, sa teacher niyo? Nakarinig na ba kayo ng good job? Okay, yes. How about sa mga katrabaho, yung mga may work dito, nakarinig na ba ng good job sa katrabaho niya or sa boss niya? Yes, okay, few. And yung mga wala namang work and working pa, naghahanap pa, nakarinig na ba kayo ng good job sa inyong mga magulang? Nako po. Naka-live po tayo. Buti lang, di kayo nakikita. Hindi. So, walang nakarinig. Okay. Now, let's focus first
sa word na good. And let's see some scriptures from the Bible na sa tingin nyo, ano ba ibig sabihin ng good? Bukod sa lagi nating napapakinggan sa Youth Connect. You know, the word good or the phrase good job is actually doing what is best. Kaya yung good job, it is used for praising someone for something they have done well. Ngayon, sa katabi nyo, sa tingin nyo kung yung katabi nyo nakagawa ng something well, done well, sabihin nyo, good job, kapatid. Let's pat our katabi and say, good job. You know, nowadays, hindi na natin naiganig to, no? So, maganda na dito sa church, we encourage yung mga katabi natin. Kahit hindi mo kilala yung katabi mo, at least you will encourage din. And nakaka-uplift, di ba, kapag sinabihan ka na, uy bro, good job sa'yo. Kahit alam mo sa sarili mong, wala naman po akong ginawa. Hindi, pero alam mo sa sarili mo na nabubuhay ka sa mundo at nabubuhay ka ayon sa kalooban ng Panginoon. Now, we have the word good. Sabi dito, good is doing what is best. Ngayon, let's focus on goodness, which is goodness is the state of being good. Alam nyo, ang goodness is one of God's attributes. Amen? Narinig na natin sa youth, it is one of God's attributes. Let's read all together in Exodus 34 verse 6. And the Lord passed before him all together and proclaimed, the Lord God, merciful and gracious, long-suffering, and abounding in goodness and truth. So, ibig sabihin yan daw yung mga attributes ng Panginoon. And napansin nyo ba mga youth, na sa lahat ng adjective dyan, merong adverb na nagde-describe, tama po ba? Na nagde-describe sa goodness, and that is the word abounding. So ano yung sabihin ng abounding? Abounding in goodness, meaning plentiful. Ibig sabihin pala, ganun na lang ang kabutihan ng Diyos. Kasi attribute niya yan, ibig sabihin pag-uugali niya yan. And alam nyo ba mga youth, that it is a goodness from a pure motive, without any color or variation or shade that might mar its perfect motive. So, ibig sabihin pala, kung tayo ay mabuti, walang halong sariling motibo ang ginagawa natin sa ibang tao. It is without thought of pride or personal gain. It is a goodness that is incapable of doing evil to anyone and seeks only the ultimate best for all whom He has created. So this quote came from Goodness and Severity of God by Dr. Brian Bailey. So sino sa tingin nyo yung punong-puno ng goodness? It is none other than? Sino? Si God. Kasi yun yung attribute niya kanina. And minsan ba, natatanong natin ang ating sarili na, mabuti kaya tayong tao sa iba? Sige, tanong nyo nga sarili nyo sa isip nyo na, mabuti kaya akong tao sa iba? O, mabuti lang tayo dahil pinapakitaan ka ng kabutihan. Alam nyo, ang Panginoon kasi, ugali niya na yung pagiging mabuti. Yung tipong ikaw, tipong tayo, di ba hindi natin pinapakitaan ng Lord ng kabutihan? In fact, hindi nga tayo deserving sa harapan ng Panginoon. Pero alam nyo, hindi mawawala kay God ang salitang good. Kaya kahit di tayo mabuti sa Kanya, maganda to dahil mabuti pa rin siya sa iyo at sa akin. Kaya, God is good all the time. Amen. But hindi lang natatapos dyan ang definition ng goodness. Kasi napag-aralan natin yan. Goodness, it is the state of being good. Good, incapable of doing evil. Pero higit sa lahat, ang definition ng goodness, dahil tayo, di ba, mga masterpiece ni God, ito yung gusto niyang mamuhay tayo ng may kabutihan. Kasi sabi dito, goodness is the quality God wishes to impart to, work out in all His people. Because in the beginning, all that God creates
was very good and up until now. Naniniwala ba tayo na lahat ng ginawa ng Panginoon ay mabuti at ikakabuti nating lahat? Naniniwala po ba tayong lahat? Okay. So ngayon, mga kabataan, I want you to close your eyes. Lahat. Close your eyes. And may paparinig akong tunog. Huwag kayong mag-iingay. May paparinig akong tunog sa inyo. Close your eyes. And if you hear this sound, imagine nyo yung paligid nyo base sa naririnig nyo. Okay? Okay, open your eyes, youth. Andito kayo sa church. Okay, let's ask some youth here. Sa tingin nila, ano kaya yung nasa paligid niya? So, dito Dexter, sa tingin mo, nung kinlose mo yung mata mo, ano yung na-imagine mo nung narinig mo yung tunog na yon? Parang yung una ko nakikita is gubat. So yun, puro puno, may ilog, yan lang po. Okay, thank you. So lahat ba tayo gubat ang na-imagine? Tama? Tama? Gubat? Okay, thank you. Now, for our next sound, I want you to close your eyes once again. Thank you for sharing, Dexter. Close your eyes once again and namnamin nyo ang tunog na ito at i-imagine nyo. Okay, open your eyes, youth. Okay, dito tayo sa kabila. Si Kuya B-Boy may binubulong. Kuya B-Boy, okay. Anong nai-imagine mo sa tunog na yon? Dapat tama yan. Tama kaya na-imagine niya. Nasa dagat. Okay, Tapos naliligo ako. Na-imagine mo na yun? Okay, thank you. So lahat ba dito naka-imagine ng dagat, ng forest, ng kagubatan kanina? So ang lakas ng power ng hearing sa atin that God gave us that ability to imagine things through our hearing. So alam nyo ba, nung pinikit nyo yung mga mata nyo at nakita nyo yung creation ng God, is it good? Do you feel like, sana andito ako ngayon, wala akong ginagawa sa school, wala akong trabaho, sana nakaupo. Sabi ni Kuya Biboy, nagsiswimming daw siya. Di ba? Do you think that the creation of God ay mabuti? Yes, amen. So now we also understand din na God really loves to create. Di ba? Ni-imagine natin na si God pala mismo na gusto niya talagang mag-create. Kasi nakita natin sa pinakaunang libro, which is the Genesis, ay patungkol sa creation. Kaya mga youth, maging malinaw sa atin na ang lahat ng mabuti ay nilikha ni God. At kung hindi ito mabuti, hindi ito nilikha ni God. Dahil earth is full of goodness of the Lord. Let's all together read it in Psalms 33 verse 5. He loves righteousness and justice. The earth is full of the goodness of the Lord. You know, that word creation is somehow touches me na I even thank God. Sabi ko, Lord, thank you kasi nilid mo ako sa course ko na multimedia arts. Pa-flex ng course. Multimedia arts. Kasi alam nyo, nakikita ko yung way ng Lord to create. Yung create things na minsan, hindi ko lubos maisip sa sarili ko na, ang galing no, tao lang tayo, pero may kakayahan tayong lumikha. Particularly, syempre, sa field ko sa arts. Imagine nyo, pagkalooban mo lang siya ng canvas, ng watercolor, mga ilang oras, ilang araw, tapos masterpiece niya na yun. Lalo na sa mga artistic person natin. Kaya nakakamangha talaga si God na, alam nyo, ini-encourage din pala tayo ni God na go create something good. Sabi ng Lord, something that will help the society. Something that will bring encouragement sa iba. At syempre, bilang lingkod ng Lord, na-encourage ako na buti na lang
nilid ako ng Lord sa multimedia arts kasi mas lalo kong nanamnam yung kabutihan ng Lord sa pamamagitan ng mga nakikita natin. Amen? And sana ganun din ang makita ng Lord sa atin. Do we still do good things? Do we still do things well like the Lord? Nowadays kasi, di ba, sobrang daming pinapagawa sa school. Mag-ingay ang mga estudyante. Okay, di ba, sobrang daming pinapagawa ng school sa atin. And alam nyo ba, sa sobrang daming pinapagawa ng school, hindi na natin nabibigay yung best natin. Even sa work, mag-ingay lahat ng young pro. Woo! Ayan, katambak na trabaho. Now ask yourself, do you think you still do good in your school? Mga estudyante, do you think you still do good in your school? How about sa ating mga young pro? Do you think you still do good in your work? And lastly, sa ating lahat, do you think you still do good inside your house? The manifestation of goodness is always bring forth that which is good in the sense of, basahin nga natin lahat yan, of having a standard of excellence. Once again, basahin natin, a standard excellence, and also to bring forth what is best for all. Sabi, for all created beings. Kaso, itong mundo, minindset tayo to bring evil things sa kabaliktaran ng goodness. Sa paanong paraan po? Evil things like what? Ito baka makarelate tayo mga youth, but let's open our heart. Evil things like yung word na, okay na to. Or, maiintindihan naman ng Lord eh. Okay na yan. Ganda ba yung suot ko? Okay na yan, no? Okay na to, no? O kaya, reporting na tayo. Kaya na yan. Sige, kaya na yan. Goods na yan. Pwede na yan. Yan, narinig niyo na ba sa mga katabi niya yan? Or ikaw mismo, minsan, nasasabi mo, pwede na yan. Okay na yan. Sige, kaya na yan. Sa tingin niyo, yun ba ang goodness na nais na makita ng Lord sa atin? Na hindi tayo makilalang mga anak ng Diyos. Bakit? Kasi kaparehas tayo ng mindset din ng iba na nag-iisip na okay na yan, pwede na yan. Alam nyo, kaya tayo gumagawa ng kabutihan, kadalasan napapansin ko kasi may kapalit. Sabi dito na, ay pagbubutihan ko yung pag-aaral ko kasi bibilan ako ng cellphone ni mama. Relate mga estudyante. O kaya, pagbubutihin ko ang trabaho ko para makita ako ni boss. Tapos, ma-promote ako. Tapos tumaas yung sweldo ko. Ganito na ba yung mindset ngayon? Na lahat ng ginagawa nating kabutihan ay may kapalit? Kaya let's go back to the beginning. The way God created things is not the way we think right now, but by His beautiful attributes of goodness. Ganito dapat tayo dahil ganito tayo nilikha. Nilikha tayo sa kabutihan ng Diyos. Sabay-sabay nating sabihin, nilikha tayo sa kabutihan ng Diyos. Dahil pag hindi tayo bumalik sa paggawa ng mabuti, alam niyo yun, isa lang yung darating sa inyo. Darating sa atin. And that is the word, judgment. Naku, God didn't want any evil in His sight. Di ba nabasa natin kanina that the definition of goodness is incapable of doing evil. So incapable, ibig sabihin, hindi niya kayang gumawa. So ngayon, ayaw ng Lord. Siyempre, ayaw niya makakita ng mga masasama sa kanyang paningin. Let's read in Genesis 6 verse 5 to 8. And the Lord saw how great the wickedness of the human race had become on the earth, and that every inclination of the thoughts of the human heart was only evil all the time. The Lord regretted, alam mo nakakalungkot to dahil verse 6, the Lord regretted that He had made human beings on earth, and His heart was deeply troubled. And the Lord said,
I will wipe from the face of the earth the human race I have created, and with them the animals, the birds, and the creatures that move along the ground, for I regret that I have made them. But Noah found favor in the eyes of the Lord. So this verse talks about Noah. Buti na lang, Noah found favor in the eyes of the Lord. That the earth was filled with evil things in that time, pero still, there's good in that place. And that is Noah. Also, alam nyo, Noah made a masterpiece. And this is the ark. From the measurement down to materials, nakakamangha kung paano ginawa ni Noah ang arkong ito. Look at that. That's a masterpiece. And it's sad dahil we have a subject called art theory. Alam niyo, nakakalungkot kasi ang laging pinag-aaralan namin walang kasawa-sawang Babylonia. At wala yan. I don't know why they erased that, but that's in Genesis. Sabihin, in the beginning yan. But look at that. Is that a masterpiece? Is that an art? Yes. Ark that is made of cypress wood. 300 cubits ang haba, 30 cubits ang taas, 50 cubits ang lawak. So wonderful art. Praise God. And once again, the goodness of God was revealed when the rainbow first appeared in the sky. Guys, ito yung totoong rainbow, yung nag-appear nung time ni Noah. And that good, like Noah, can spare a whole nation. Kaya youth, ituro mo sarili mo, ako. Ituro natin sarili natin, ako. Ituro mo katabi mo, ikaw. Tayo ang magiging daan for our friends, our family to be saved from judgment. Tayong mga anak ng Diyos na hindi nagkakalat kung saan-saan, hindi nagkakalat sa Facebook, kundi nagkakalat ng goodness ng salita ng Panginoon na bumabalik tayo sa pagkalikha ng Diyos sa atin. Bakit? Kasi altogether, let's read this. We are the goodness of God. Sabi mo sa katabi mo, we are the goodness of God. And we have to bring forth that goodness sa kung saan man kayo dalhin ng Lord. It can be inside your house. Ginagalingan mo ba yung sa pagwawalis mo? O, pwede na yan. Baka makita ako ni mama, okay na yan. O kaya sa kapatid mo, sa kuya at ate mo. Or it can be inside the school. Do you do your best sa lahat ng pinapagawa sa'yo? Alam mo, lahat tayo dito, biktima tayo dito, lahat tayo dito ay nasasaktan dahil nagkaroon tayo ng mindset na, sige, pasa na natin, 11:58 na, 59 na, magde-deadline na yan. Diba? It can be inside your workplace. Iiwasan nating malate pumasok sa ating trabaho. Iiwasan natin malate pumasok sa ating school kasi alam mo na hindi yun yung best. Hindi yun yung best na ikaw. And all with that, with the help of the grace of God in us. So sa tingin niyo, youth, ano po yung mga good things na nakakreate ng ating mga kamay? Let's look at our hands. Ano kaya yung mga mabubuting ginagawa ng ating mga kamay? Manula kapag natatawa? Ganun ba yung mga good things? What I talk about the aspect of goodness, yun yung mga bagay na ginagawa natin. Yung mga bagay na napoproduce ng ating mga kamay. Okay? So let me ask you right now. Diba iba dito sa atin ay estudyante? Taas kamay ng mga nag-aaral pa po, estudyante or nag-OJT. Okay, I want to close your eyes once again. Sa mga estudyante muna. And answer this question with all honesty. Using your hands. So on the scale of 1 to 10, 10 as the highest, 1 as the lowest. Uy, yung mga nakabukas, walang magsusumbong Hindi. 10 as the highest and 1 to the lowest. How will you rate your performance sa last activity or assignment na ginawa mo sa school? Okay? Tataas niya na. On a rate of 1 to 10, sa tingin nyo gaano ka-best nyo ginawa yung last na ginawa nyong activity or assignment. Okay, on a count of 3,
1, 2, 3. Raise your hands, youth. Close your eyes, Raise your hand lang. Okay. Okay, put your hands down and open your eyes. Thank you for answering. Now, sa mga young pro natin dito. So you see, kayo ang nakakaalam ng sagot. 10 as the highest and 1 as the lowest. So kayo ang makakasagot niyan. Kayo lang ang makakasagot niyan. Now, sa mga young pro natin dito, same thing din po, na if we will rate ourselves, how would we rate ourselves? Kayo na po makakasagot niyan. Hindi na po ako close ng eyes, okay? So you see, minsan we are very guilty na lahat pala ng ginagawa ko, hindi ko pa pala best yun. Nabubuhay ako sa mundo, hindi ko pala best version of myself yan. Naniniwala ba kayo na kayo na yung best version of yourself ngayon? Hindi pa. Kailan pa tayo magkakaalaman? Kailan pa tayo magsasabi na ito yung best ko? Kailan ka pa magiging proud na i-share to sa kaklase mo na, uy, alam mo ba, ang ganda-ganda ng ginawa kong portfolio. Yung, di ba, kinocompile mo lang yung gawa, pero binigay mo yung best mo. Di ba, nasa-share mo yun? Kasi ang ganda eh. Pinag-effortan mo eh. How about sa work natin? Nakakwento pa ba natin na, uy, alam mo ba, pumasok ako. Sabi, 8 daw yung pasok. Ako, nandun na ako, 7:58. O, best mo na yun. At least, hindi ka umano ng 8, di ba? Di ba, meron tayong mga time in, time out na sinasabi. So, kayo lang po ang makakasagot niyan. Go ask yourself na, do you think na ginagawa ko ba yung sinasabing goodness na napag-aralan ngayon? Nasabi daw, goodness is the standard of excellence. Sa tingin ba natin, ginagagawa natin yun? Amen. And as I end this, you know, the word good is simply God. Yeah? The word good is simply God with an additional letter O. Napansin niyo ba? No, kapag tinanggal mo yung O, tinakpan mo. G-O-O-D. Tinakpan mo yung isang O. Uy, si God yun ah. Spelling ni God yun. So may letter O. And the letter O in the word good is none other than obedience. Sabi mo sa katabi mo, obedience! So yun pala yung kukumpleto. Because as you can see here, God plus obedience in Him is equals to the word good. And when there's goodness of God in our life, katulad ni Noah, there's favor in Him. Do you want that favor coming from the Lord? Yung favor na kapag nasa school tayo, you see that favor. Kasi parang sa lahat ng ginagawa mo, pinagpapala ng Panginoon. At the same time, sa work din natin, hindi ka pinag-iinitan doon kasi alam nila, andyan yung favor ng Panginoon. And katulad ni Noah, he obeyed God to create the ark, even it's impossible. Do you think that's impossible? I can say na it's impossible kasi wala naman siyang blueprint eh. Siya yung pinakauna. So, if we can see that, yung ark, yun pala yung pinakaunang ark na ginawa sa mundo. No? So do you think that's impossible? But, nagawa ba ni Noah yun? And ano yung nung ginawa ni Noah yung ark, ano yung nangyari? Naligtas sila, di ba? Yeah. And Noah was saved. Pero dapat kasi, alam nyo ba na dapat hindi lang 8 ang maliligtas? Kung they just fully obey God. Ang 8 na yun is family lang ni Noah. Pero naniniwala kayo na madami ng tao noong time ni Noah? Eh bakit di sila naligtas? 8 lang. Kasi they don't fully obey God. Let's read in 1 Peter 3 verse 20. To those who were disobedient long ago, when God waited patiently in the days of Noah while the ark was being built. In it, only a few people, 8 in all, were saved through water. So ibig sabihin pala, gusto iligtas ng Lord lahat ng tao. Kaso ano yung problema? Nakikita niyo anong problema dyan sa verse na yan? Disobedient sila. So imagine that 1 Peter pinakita sa atin, dapat pala, hindi lang 8 yun.
I mean, and if it weren't for 8 people, syempre wala tayong lahat. Diba? So let's thank God for the life of Noah. Because Noah really obeyed God in doing that ark, even it's very impossible. Impossible sa mata ng tao. Kasi nung ginagawa ni Noah yon, yan yung mga tao tawanan, anong ginagawa mo? Sa tingin mo ba uulan pa ng ganyan ka ano? Yan, laki-laki ng ark eh. Mas malaki pa yun sa Noah eh. Diba? So God is inherently good and delights to show forth His goodness to His creation. But, He is limited by their conduct, by our conduct. So sabi dito, when they are obedient, sa basehan natin, when they are obedient, His goodness becomes their portion. However, as the just and righteous judge of the whole world, si God yun, He must be severe upon the disobedient. So let us be clear here, youth. So dalawa lang pala. It's either obedience or disobedience. It's either goodness or evilness. Walang gitna sa Panginoon. Dalawa lang. Tandaan niyo yan. At ngayon, kailangan natin pumili. And dito tayo sa Youth Connect, kung ma-attend tayo, we are choosing the good side. Amen? We are choosing the goodness of God. Kaya kung may mga times man na nagiging disobedient tayo sa ating mga magulang, sa ating mga kinatataasan, sa mga authority mas mataas sa atin, let us go back to the beginning. Na kaya pala naging good ang word na good dahil sa letter O na obedient. Amen. Let's read once again in Genesis 1 verse 31. Basahin natin lahat. God saw all that He had made, and it was very good. Sabi mo sa katabi mo, very good. Yes, God all. Lahat ng ginawa, lahat ng nakita ng Lord. And you think, bakit naging very good yun? Kasi it comes from the mouth of God. And from the mouth of God, dun na-create. So do you think na kapag hindi sumunod yung sinabi ng Panginoon, hindi siya mabuti? Do you believe? No? You don't know? Sa tingin nyo, kapag hindi sumunod yung lahat ng sinabi ng Panginoon, sa tingin nyo mabuti pa din yon? Hindi. Kasi nga disobedience, guys. Wake up. Maging clear sa atin dito, dalawa lang. So kung may goodness, may obedience. Kung may evil, may disobedience. Kaya I don't know kung saan man tayong family nang galing, but dito sa church, I'm praying na nawa lumaki tayo, nang masunurin tayo sa ating mga leader, at madala natin to sa bahay. 'Di ba? Ngayon, sabi nila, ang generation daw ngayon, matigas ng ulo kasi may sarili na daw utak, may sarili ng buhay, 8 years old pa lang. Ma, leave me alone! I have my own life. Ano yun? Ano? American style? Hindi tayo pinalaking ganun. Pinalaki tayong Pinoy na kapag may matatanda, anong gagawin natin? Magbe-bless. Diba? Ang dami nating magagandang culture na bumabalik sa kung ano yung pagkakalikha sa atin ng Lord. And that is the word goodness. So as we begin our month of March, you know, I see this as very significant. Sabi ko, Lord, sa dami-dami ng araw, bakit naging March 1 pa yung Friday? Naniniwala ba kayo na predestined to ng Lord? Na kinalooban ng Lord na March 1 is Friday? Naniniwala ba kayo? Yes, wala namang aksidente sa Panginoon eh. Amen? As we begin our month of March, nawa naliwanagan kayo na starting this first day of March. Come on, youth, let's stretch our hands like this. Stretch your hands and look to your hands. And say, Lord, starting this first day of March, I pray that all that I do will be good, first in the sight of God, next to my neighbor. Claim it in Jesus' name, na lahat ng lilikhain ng kamay mo, ng kamay natin,
ay mabuti. Like the definition kanina, I will give my best sa lahat ng gagawin ko. And I know I can't do that on my own. Kasi Lord, napapagod ako eh. Ginawa ko na yung best ko dyan. Siyempre, pagod ka na. Lalo na kung ang dami mong ginawa na puro best yung binigay mo. And that is when the grace enters. God will give us grace. If we really want to do our best sa lahat ng ginagawa natin, sa loob man ng church, sa labas man, sa loob man ng bahay, God will give grace to you. Okay? And claim that. Okay? Always remember. 03:01:24. Nangako ako sa Lord sa pamamagitan ng kanyang habag na gagawin ko ang lahat ng magagawa ng kamay ko sa word na kabutihan. Can we do that, youth? Can we give our best sa lahat? Yes, we can do that because God will help us. Amen. The Lord can see us tonight. So I pray na i-claim natin ito. And I want to share a testimony that I hear. So nag-testify siya. Sabi niya, naka-perfect siya ng quiz. Kasi you know how? Kasi hindi niya sinagutan yung quiz. Instead, he read and analyzed lang. And sabi sa testimony, sa loob daw ng 3 taon, siya lang daw naka-perfect. Can you believe that? Kasi sabi sa instruction, read and analyze nga lang eh. Read and analyze, hindi nga niya sinagutan. Boom, na-perfect niya. So kung titignan natin, it may be a funny story, a funny testimony, na sometimes naisip ko, totoo ba yun? Pero at some point, nakikita natin na God wants to show us. Katulad lang to ng buhay mo. Buhay ko, buhay natin. Hindi tayo makakuha ng perfect score. Hindi tayo makakakuha ng good results. Katulad ng kapatid na nagpatotoo. If hindi niya sinunod yung instructions. That's very basic. Okay? And life is full of instructions. Tama? Daming instruction. Pag babae ka, ganyan-ganyan. Last week, tinuro sa atin ni Ate Tonet na pag babae, di ba, you are wonderfully and fearfully made. Kapag lalaki, you are the source of strength. Daming instruction. But, ano ba yung mga instruction sa buhay? Saan natin makikita yun? Makikita natin sa Bible. Lahat ng instruction. Turo mo yung Bible mo, sa cellphone, sa Bible. Now, like what we've heard kanina, that good is simply God with the letter O na obedience. Good results will come to us if we are obedient to God's instructions, which is the Bible. Kaya God gave us the key to have good results. Good results in life, good results in school, good results in work, good results even inside your family. So kung ano mang hawakan ng kamay natin, ano man ang gawin natin, choose to obey. Amen? Say to yourself, say to your neighbor, choose to obey. Kahit matigas ang ulo, let's pray na choose to obey. Because always remember that good will not be complete without your obedience. Amen? So, isulat nyo na yan sa notes nyo. Starting this first day of March, kahit sabihin nating huli na, hindi pa huli ang lahat. Pinagkalooban tayo ng Lord ng time para marinig nyo to. And kung hindi man ikaw yung tipong tao na binibigay yung best niya, oras mo na kapatid para bigay niyo yung best. Kasi yun pala yung pagkakalikha sa'yo. Amen? You are the very best of God. Look at yourself in the mirror. Ang perfect mo kaya sa paningin ng Panginoon. God made us perfect. So as children of God, we are commanded to produce, to create good things. Amen? And let's all rise up and let's pray. Katulad ng sinabi natin kanina, Lord, ito yung mga kamay ko. I pray, Lord, sa lahat ng ginagawa ng kamay ko, laging mabuti.
And go pat your neighbor. Sabi mo, pray, sis, let's do our best. Let's start doing our best. Saan man. Guys, hindi pinipili ang best. Saan man. Kasi si God mismo, He did His best. Hindi lang noon, hindi lang ngayon, maging sa magpakailanman. Amen? So let's all together pray. Let's ask for God's grace na makayanan natin ang paggawa ng best natin ng mabuti sa tulong at habag ng Panginoon. Hallelujah. Father God, here we are, O Lord. Lumalapit kami sa inyong trono. Humihingi ng tawad, Lord, kung may mga times na iniisip namin na, Lord, pwede na yan eh. O Lord, okay na yan. Sorry, Lord, kung may mga times na nagsasettle kami sa better lang. But right now, at this very moment, O God, naliwanagan kami, Panginoon, na kailangan pala namin gawin ang lahat ng bagay sa abot ng aming makakaya dahil ganun ka din sa amin. And I pray, Lord Jesus, sa buhay ng mga kabataan na ito, na kapag lumabas sila sa mundo, Panginoon, makita ng ibang tao ang goodness ng Panginoon sa buhay nila mismo. Lord, touch their life, Panginoon, touch their hands. I pray, Lord Jesus, na kung saan man dalhin sila ng Panginoon, saan man dako ng mundo, O God, I pray, Lord, na isa lang ang kaya namin gawin. We are doing good because you show us how to do good, O God. And we pray, Lord Jesus, na patuloy po kaming mamuhay, na binibigay namin ang best namin, Lord, because you deserve our best. You alone deserve our best, O God. Kaya, Lord, right now, mga kabataan, let's once again declare that starting this month of March, I will do good in the sight of God and to my neighbor. Hallelujah. And all we pray in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Good evening, Youth Connect, and thank you for listening. Amen.